In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists, to open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation, to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Arthur. This is your time, your journey, the preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilam Laurena, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Magandang gabi, who is sir? Brother Tony, good evening. Yeah, man. At syempre, magandang gabi sa mga magandang kasama natin. Yon. Sister Sai and Sister Rona. At sa mga nakapag-log on ng maaga, magandang gabi din sa ating lahat. Amen, amen. Alright, so sa pagkakataon pong ito, pagbigyan po muna natin ng pagkakataon na bumati po yung mga naggagandahan nating mga co-host. Unahin po muna natin kay Ma'am Zai. Ma'am Zai. Yes, Sir Tony. Good evening po muli sa inyong lahat. Yun, napalakas ang good evening ko. At syempre po, sir, good evening, Ma'am Rona. At syempre gusto ko pong batiin lahat po na nakapag-tune in na. At syempre sa mga kasama namin sa studio, ayan, good evening po at magandang gabi sa inyo lahat. At syempre nakita ko na, Ma'am Ron, ito kasama natin, syempre ang Team Nanay, laging nauuna, si Ma'am Noyce Navarro. Good evening, Ma'am Noyce. At syempre si Ma'am Naomi Progreso, good evening po. Si Sir Frederick Kadungan. At syempre yung aking nanay, Mami Cecilia Ampiga. Yan, good evening. At syempre, nanonood na rin po si Ma'am Gemma Krampatanta. At nanonood din po si Ma'am Presi Baldissimo. At syempre, mula sa Team Patient, ang gwapong leader. Walang iba kundi si Sir George. Amen, Sir George. Good evening, Sir George. Wapo At talaga. syempre si Sir Nino Gonzalvo. Good evening po, Sir Josh Orchinang. Si Ma'am Sheila Zia Corpus. At si Preacher Joe Albert Golingoy. Si Sir Abraham Diayon. Good evening po. Si Ma'am Joy Rico. Good evening po, Ma'am Joy. At si Sir John Versapatos, nanonood na rin po. At syempre yung iba, babatiin mama ni Ma'am Ron. At syempre, gusto kong batiin muna yung aking asawa, kasama ko sa studio ngayon, Brother Louie. At syempre sa lahat po ng Team Preparation. You know, Kaway muna. syempre, Kaway. kaway. Yan. At syempre katabi niya, mula sa PSS admin, walang iba kundi si Sir Ruben. At ang leader ng Team Purposeful. At syempre lahat po ng young ladies na doon sa likod, mamaya makikita nyo sila, naka-yellow kami ngayon ni Ma'am Rona. Hindi kami nag-usap, meron kaming GC. O, yan. At syempre ibababatiin ni Ma'am Rona. Hello po, maayong gabi is sa tanan at ang bilis ng panahon. Second week na tayo ng May. Kaka-celebrate lang ng Mother's Day. Kaya sa lahat ng mga mothers dyan, salamat ang Team Nanay nangunguna. Pero Team Preparation, dahil itong programa na to ay para sa inyo, sana po kayo ang mangunguna. Kaya salamat sa ating mga live viewers na mga Team Prep. At kasama na din po natin si Ma'am Marites Nape ng Team Fearless, Ma'am Helen Kapundan, Sir Renanti Bayubay, and of course, ang Ascom Boys and Ascom Girls dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. And Ana Flores Dias, Ken Strike, and ang aming leader, Sir Tony, si Sir Emilio Talaga? Nanonood si Sir Emilio? Yes, nanonood po siya. Si Sir Jake Lawrence
mahirap Tadike, yan. oo. Kaya wag na lang, baka magkamali. Magkamali. Si Sister Aloha Dahep and si Ma'am Gemma Krampatanta na nabati na kanina. And ang West Bank family. At kung mapansin nyo, kulang kami Uy, ng isang oo nga, no? maganda. Kala ko naupuan ko lang si Yun. Mara dito. Nandoon siya ngayon Oo. sa Naghahanap po. Ramos Uy. sa ating balikatan. Ay, At sa balikatan. yes, nandoon siya. Nag-a-assist po doon at sa lahat po ng ating mga delegates ay mga magulang na nagpadala sa kanila. Congratulations dahil yung training na makuha nila na, Sir Tony, Ma'am, sa yun na din yung paghahanda. Uy, Or siya yun. preparation Tama. para someday maging maayos sila na asawa. Yun po. Amen. Maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga co-hosts. And of course, Sir Roy, sir, baka may naisip po kayo batiin. Yun, shout out sa mga kasamahan ko. Dati, nung ako'y nasa Philippine Navy pa. Amen, amen. Pero again, still, ang mga kasama ko pa rin yan dati. Ang ngayon, Walang iwanan. walang iwanan yan. Members of the family. Kasama dyan si Presi, the family. Ito yung mga dati kong kasama sa Tinig. May group chat kami and we call ourselves the family. Dayan, Presi, Kim, Wow. Lenlen. Amen. Shout out to all of you. Opo. And even mga nakasama ko sa Philippine Navy, Janelle, may mga nag-like na rin sa link na napadala ko. May maduli, shout out to you. Keep tuning in. Pass the link and remain with us until 9:30 tonight. Brother Tony, sapagkat pag-uusapan natin yung patuloy from the other week. That's right. Because last week ay nakaroon tayo ng special for Yes, Mother's Mother's Day. Day. So yung pinag-uusapan natin, Brother Tony, bagong episode ito, which we only started the other week, ay patungkol sa Don't delay. Yun. Don't delay the Ano, delayed. sir? Yes, sir. Don't delay. Don't get Don't delay delayed. the delayed. Pero sir, kinakailangan nating i-clarify kung ano ang dapat. Ano ang hindi- delay? Yes, sir. Mamaya, iba yung isipin ni Ma'am Say eh. Yun. Yan ang inaantay ni Ma'am Say na ano eh, na dapat maano eh. Hindi dapat ma-delay. Makaibuanan. Yes, sir. Kasi dinidelay ng mga kabataan ngayon, Brother Tony, ang pag-aasawa. That's right. Yun ang Yan. tatalakayin natin. That's right. Okay? Yes, actually maganda po itong pinag-uusapan po natin. No, napakaganda po na kung saan inorganize po yung ng ating pong pastor yung topic na ito, na kung saan nakikita niya po kasi maraming mga young people ngayon na napapamahal na sila sa pagiging single. Napamamahal, sir. Napapamahal sa pagiging single dahil may mga bagay silang ayaw pa rin i-give up. No? Actually, dito po sa programa pong ito, ang palaging sinasabi po ng ating pong pastor, kung alam mo namang handa ka, tama naman yung proseso ng iyong paghahanda, bakit kinakailangan mo pang i-delay? At napakaganda po nito dahil last May 1, nung nagkaroon po kami ng Labor Day Fellowship, napakaganda na naging resulta ng fellowship na yon, na kung saan nagkaroon po ng mga question and answers yung mga men at yung mga ladies po natin. At yung iba po dito, mga points na ating pong i-discuss ngayong pong gabi, ay ito po yung mga bagay na kung saan na binanggit din po ng ating pong pastor na kung saan na dapat po natin talagang gagawin bilang isang young people, specifically being a man, na kung saan ito yung mga bagay kung bakit sila nade-delay at dapat wag nilang hayaan na mangyari po sa kanila. No, kaya dito po sa programa pong ito, tinutulungan po natin yung mga young people po natin na kung saan napalakasin yung kanila pong loob. Kung sa tingin nila na hindi pa sila handa, eto pambihira yung pastor na rin natin mismo na nagpapalakas ang loob sa mga young people natin, Amen, sir. No? Na kung saan na nilalapitan, ine-encourage, na bakit mo pa pinapatagal kung handa ka naman go, go, go na. Sabi nga ni Ma'am Sai, no? Go, go, go na, no? Kaya dito po sa programa pong ito, ay napakaganda po ng ating pong pag-uusapan and prayerfully po na wag na po tayo maghanap pa ng iba pong mga palabas na ating pong panonoorin dahil mamimiss nyo po yung pinakabuo ng ating pong pinag-uusapan kapag palipat-lipat po kayo ng mga channels. No? Kaya dito lamang po tayo at patuloy po tayo manatili sa ating mga programang The Preparation. Alright? Don't get delayed. Tama ba? Yeah, Yes, Brother sir? Tony, alam mo, Yes, sir. importante yan na pinag-usapan natin sa mga taga-subaybay natin na when you get to the right age for marrying, don't delay. Amen. Don't delay. Bakit? Sapagkat ang generation today, mas delayed sila nagsisettle down, Totoo yan. nag-aasawa. Totoo yan. And this is based on statistics. A quick search will tell us that sa US pa lamang, today the average age
for men is 30 years old and for women is 29. Sa US yun. 25 years ago, for men, it was 27. For women, it was 25. 50 years ago, 1976, the average age for men was 24, for women, 21. And even before that, in the 1950s, 1960s, the average age for men was 21 or 22. For the women, 21 or 20. Ibig sabihin, over time, statistics will tell us sa US, tumataas or nagdi-delay ang generation na mag-aasawa. I believe that same statistics would also hold true sa Philippine setting. Ano naman ang mga dahilan dito, Brother Tony? Number 1, career. Number 2, maraming options yung kabataan ngayon. Maraming options. Anong mga options? Maraming yan, kuya? options. Marami dyan naghahabol ng trabaho nila. Marami dyan nagta-travel. Marami dyan nag-i-enjoy sa buhay nila. Yun yung parang... Na single. Yeah. At marami dyan nagli-live-in. Bakit pa ako mag-aasawa? Meron naman akong ka-live-in. Walang responsibility. So makita natin, Brother Tony, the trend of the generation today is to delay or not even to get married. When in fact, ano ang sinasabi sa Bible? Ano pinag-uutos ng Diyos sa atin? Be fruitful and multiply. Marami magsasabi na noon yun kasi wala pang tao sa sanlibutan. But I believe God's guidance, God's commandments in the Bible given to us is applicable throughout the ages. Yes, sir. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago yan. Yes, sir. Because we have to multiply. Hindi lang naman yung in numbers, Totoo yan. but the image and likeness That's of right. Almighty God. Amen. Not only to start a family at maraming anak mo, 100 para mas mura, may libre. Pag 100 binili mong sapatos, chinelas, or whatever, di ba? Pag 1,000, may libreng isa eh. Di ba? Sabi nila, oh. But multiply the image and likeness of God. So how could you multiply the image and likeness of God kung hindi kayo mag-aasawa? That's right. Brother Roy, pwede naman magkaanak na hindi magpakasal eh. Tama naman. But ang pinag-uutos sa atin ng Diyos ay yung tamang paraan. Tama. The children must be within the context of marriage. That's right. Hindi ko sinasabi, maaari may mga taga-subaybay tayo, na you are in a situation na may anak na kayo, but di kayo kasal. God bless you kung nasa ganung katayuan ka. But God's plan for the young people, and I'm saying this sa mga young people, young men and young women, young ladies, is to get married and to start a family of your own. Yung mga nasa ibang katayuan na may nagsasama na kayo, may anak na kayo, God bless you at kayo ay nakikinig sa show ngayong gabi. Amen. And pray to God. I believe God will still talk to you because of the show. But primarily, we would like to address yung wala pa sa ganung katayuan. So it is God's design, Brother Tony, sa mga young people natin na mag-asawa sila, be fruitful and to multiply the image and likeness of God. But the generation today, because of marami ng options, a generation, nag-i-enjoy sa biyahe, nag-i-enjoy sa trabaho, nag-i-enjoy na may kasama sila na hindi na tuloy sila nag-aasawa, Brother Tony. Totoo yan. Actually, Sir Roy, no, may mga nagiging katrabaho rin ako na nagugulat ako sa mga prinsipyo na meron sila. Ang sabi nila, gusto lang nila mag-asawa, pero ayaw nila mag-anak. Sa totoo lang, ganyan yung mga iba, kaisipan ng mga ibang mga pumapasok sa ngayon, na kung saan nakakapanibago kasi ito na pala yung mindset ng mga henerasyon sa ngayon. Pero kung tutuusin, magpasalamat po tayo mga kapatid, no? Especially sa mga kagrupo natin ng Team Prep, na ang nagiging gabay ng ating pong buhay, walang iba yung salita ng Diyos eh. Kasi kung ang ating pong magiging gabay ay magiging kaisipan ng mundo pong ito, sigurado susunod tayo kasi yun ang uso eh. Dahil ayaw daw nila ng responsibilidad. Ayaw nila ng mga bagay na kung saan mahihirapan sila. Actually nga, ang daming sinasabi niyan eh. May mga prinsipyo silang sinasabi. Ayokong magkaroon ng anak
dahil ayaw ko silang mabuhay sa isang masalimuot na buhay. Parang ganun, mahirap na buhay. Parang ganun. Ayaw nilang mahirapan yung bata, pero dinadahilan lang naman nila yan eh. Primarily, dahil ayaw nila ng responsibility. Well, anyway, ganun yung nagiging mindset ng mundo po natin ngayon na finifeed sa mga young people natin today. Gusto ko lang po ma-emphasize kung bakit ko po ito sinasabi, that we should be thankful, team preparation, na kung saan dito po na ipinapakita natin based from the Word of God, na kung saan kung ano po yung dapat nating pipiliin at magiging disenyo ng ating pong buhay, team preparation. No, wala pong iba, kundi ay sumunod tayo sa ipinag-uutos ng Panginoon. Totoo yun yung sinasabi kanina ni Sir Roy eh. Alam niyo po, sa totoo lang, may mga kakakilala tayo, may mga nagiging college friends, classmates tayo before, na ang focus nila is magpayaman, gala, di ba? Ganyan yung ano eh. Travel goal nila, goals. travel goals. Alam mo ba ito ni bakit? Sir Roy, Because yung mga sinasabi mong kasabay mo sa college, mas accessible ngayon ang modes of transportation. totoo yan, yeah. Dati-rati, napakamahal sumakay ng aeroplano. That's right. Dati-rati, napakahirap kumuha ng passport or visa. Dati-rati, napakamahal pumunta kahit ASEAN countries lang. Ngayon, madali. Yeah. So, nawiwili ang generation Nawiwili na kasabay mo. Yung Yes. sinasabi mo. Yes sir, totoo yan. Kaya kumbaga parang yung mindset ng isang kabataan na dapat na mag-settle down ka on this specific age ay nawawala ka na doon. Dahil yung mundo na ino-offer, yung ino-offer ng mundo sa atin ngayon is more on enjoyment entertainment. No? Naiinggit tayo sa mga nagpo-post over the social media, wow, yung kaibigan ko kung saan-saan ang mga countries nakakapunta. Gusto ko rin na maranasan yon. Kaya gusto niya na maging goal na yon, kakaipon niya ng kakaipon, kakatravel niya ng kakatravel, dumadating na siya sa point na ang nagiging goal niya na lang is puro travel at hindi na naiisip yung pag-aasawa. Kaya nagkakaroon tayo ng, yung topic natin, na nade-delay yung mga kabataan natin sa ngayon. Ma'am Na, Rons. Sir Tony, Sir Roy, di ba napakaganda sana yan? Mahilig siyang mag-travel na mag-asawa siya para may kasama na Tama siya yun. sa Mas travel. the best diba? Oo, mas the best sana yun. Kaya lang, yun yung naging trend ng ating mga kabataan na ngayon. Tama po yun. Kaya, alam niyo po, team preparation, gusto ko lamang pong banggitin po ito sa inyo. May tamang panahon ng pag-aasawa at meron din pong tamang panahon para sa paghahanda. At sa pag-travel. At sa pagta-travel. At sa lahat ng ibang bagay. At sa lahat ng mga bagay. Katulad nga po ng sinabi po natin sa verse na binanggit natin before, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So lahat ng mga bagay na nararanasan po natin sa mundo pong ito ay meron po tayong tinatawag na tamang panahon. Kapatid, team preparation, may tamang panahon para ikaw ay mag-asawa. Huwag na nating ipadelayan na kung saan yung ini-offer ng mundo pong ito, kaya nawawalan tayo ng focus at hindi na natin ito pinaprioritize sa panahon natin ngayon. Sir Roy, sir. Alam mo ba, Tony? Tuloy nung sinabi mo yung kanina na right time, naisip ko it is God's plan na ang tao ay mag-asawa. Tama. It is God's plan that you start a family. Because the fruit of the womb is a blessing. That's right. And wala ako nakitang ibang situation, ibang setup, ibang kalagayan na ang lalaki ay masubukan ang kanyang sense of responsibility. Amen. Sabi nga nila, kung gusto mong masubukan ang pagkalalaki mo, mag-asawa ka. Amen. But Tony, I believe it is also God's plan na pag ikaw ay nag-asawa, madidevelop ang sense of responsibility ng lalaki. Amen. Na hindi mo makuha, Brother Tony, in any other situation, in any other location, in any other condition. Not in the workplace, not sa business mo, lalong-lalo na sa travel mo. But yung sense of responsibility ay madidevelop pag ikaw ay nag-asawa. And a successful father and husband, by the grace of God, Brother Tony, you could bring yung sense of responsibility mo
sa workplace, sa negosyo, at saan ka man pumunta. Because the gauge of your sense of responsibility will first and foremost be in the family. Show me a person who is successful in his business. I will speak in general terms, majority. He has a successful family. On the other hand, show me a husband na palpak ang kanyang leadership sa labas ng pamilya, and I will show you a husband and a father na palpak ang kanyang leadership in the family. And I believe yung ating mga taga-subaybay will agree with me, lalo yung mga may asawa, that yung na-build mo, Brother Tony, na sense of responsibility in the family ay naa-apply mo sa labas. Tell me, saan ka hindi matutulog kung alam mo kukulangin ng gatas ang anak mo? Kundi lalabas ka at maghahanap ka. Sa trabaho mo, pwede ipabukas mo yan eh. Yung requirement ng trabaho. Yung requirement ng negosyo, pwede mo ipabukas yan. Anong kapalit nun? Hindi ka kikita, okay lang. Babayin ko yan bukas. But yung requirement ng family mo, Brother Tony, hindi mo pwede ipagliban yan. Any responsible father, any God-fearing father, at alam mo to, Brother Tony, you will stay up late at night. Not only the father, but also the mothers. Na ito yung sinasabi natin na yung sacrifice, the silent sacrifice of the mother sa kanyang anak. Na hindi na kailangan ipagbandera yan. Hindi na kailangan sabihin sa anak niya o sa mga kapitbahay. It's only between the mother and God na ikaw ay nagsakripisyo sa anak mo. Yung natutunan mo doon, makikarry over mo to pagdating mo sa labas ng pamilya. So, starting a family, dito mo talaga, Brother Tony, masubukan ang pagiging lalaki mo at ang pagiging babae mo. That's right. Totoo po yan eh. Yung pagiging responsible. Alam niyo po, Sir Roy, kaya yung mga kabataan natin sa ngayon, ayaw pa dumating sa point na sila po ay mag-commit, na sila po ay pumasok sa pag-aasawa dahil ang pag-aasawa ay responsibility. In which, kadalasan sa mga kabataan natin ngayon ay ayaw ng responsibility. Check. Because kapag ang responsibility ay may dala-dala ka ng responsibility, meron kang i-give up. Ang mga i-give up mo dyan, yung mga pansarili mong interest. Ano yung mga pansarili mong interest? Yung sinasabi natin kanina. Yung mga wants mo. Oo, travel. Yung mga travels mo. Yung mga sophisticated na gusto mong, mga gadgets na gusto mong makuha, mabili. Mga pormahan, etc. sir. Mga pormahan. pormahan. Oo. Yung mga pagkain na gusto mong bilhin, di ba? Teka, hanggang formal lang tayo. Huwag Ay, tayong formal lang. pagkain. Oy, yung pagkain na, Kasi patingin sa akin. pag formal, tingin ka kay Rona. Pag pagkain, tingin ka kay Soy. Kaya nga, sir. Nakita tayo din si Roy. Brother Tony, ako, maitanong ko sa iyo to kasi hindi ko nasubukan ang satisfaction of being a father. At totoo ito. Baka sabihin naman ni Brother Willie eh. Nanonood, Diba? nanonood eh. Pero nakatravel ako. May nasubukan akong business, serbisyo, etc. Matanong kita, sa naabot mo sa trabaho mas malaki experience ko eh. Di ba? Sa travel, mas malaki experience ko. But sa pagiging father, mas eksperyensado ka. Sa naabot mo sa travel and sa negosyo, sa sahod sa trabaho mo, at sa pagiging father, saan ka mas may sense of satisfaction? Sense of satisfaction. Alam niyo po, Sir Roy, nakapag-travel din naman ako. Na ako lang at kasama yung family. Kung i-compare ko po yung dalawa pong yun, sa totoo lang sinasabi ko to pag nag-uusap kami ni Dang. No, sa totoo lang, may mga times na bumabiyahe kami as a company dahil may mga times talaga magkakasama po kami, lalabas kami. Sa totoo lang, hindi ako nag-enjoy. Malungkot. Malungkot. Parang kumbaga parang Pag pagbabiyahe ka na hindi mo kasama yung pamilya mo. yung family mo. Yes. Okay. Nung binata ka pa, at I believe nasubukan mo Yeah. mag-travel noon. Yes. At ngayong may pamilya ka, nasubukan mo mag-travel. Yeah. Ano ang mas nag-enjoy ka? Yung binata ka nagta-travel? O ngayong may pamilya ka? When it comes to travel naman, iba kasi yung saya kapag ikaw ay single, wala ka masyadong iniisip eh. Pero kapag Okay. bumiyahe ka na kasama mo yung family, ibang klaseng satisfaction yung maibibigay sa'yo. siyempre, you're responsible for them. Yeah.
Di ba? Dala-dala mo sila na, dala mo ang mga mahal mo sa buhay, Totoo yan. dala mo yung tubig, yung tubig. Dala mo yung asawa mo, yung anak mo. And you have to ensure, Brother Tony, na yung pangangailangan, lalo ni Anya Totoo yan. o ni Primo, That's right. di ba? Sa biyahe nyo, ay will be provided for. Yeah. So doon lalabas yung sinasabi ko na Brother Tony, the sense of responsibility That's right. ng isang father na hindi mo makita Yeah. sa ibang kalagayan, sa ibang kondisyon, sa ibang sitwasyon. That's right. Only by being a father That's right. will you have that sense of responsibility. Correct me, Brother Tony, if I'm wrong, kasi hindi ko nasubukan kailanman na maging tatay. Tama ba ako? Yes, sir. Sinasabi ko, doon Yes, ka sa sir, pagiging totoo tatay. yan. Totoo po yun. At saka yung fulfillment na, na mararanasan mo, na mararamdaman mo na nakasama mo yung family mo. Sa totoo lang, ibang klase yung saya eh. Yung saya, yung genuine na saya mo is not for you lang. Kumbaga parang makikita mo na yung accomplishment na mararanasan mo na nakapag-travel kayo or ano man ang mga bagay na nakasama mo yung family, ibang klase yung saya na maibibigay sa'yo at kung saan masasabi mo talaga na magiging responsable ka sa lahat ng mga gagawin mo dahil meron kang nais na mangyari na gusto mong maranasan yung pamilya mo na hindi lang ikaw yung makakaranas. Kaya sa totoo lang, Sir Roy, ito yung parang magdadrive sa'yo na magtrabaho ka ng maayos eh. Kasi may mga taong Hindi lang ikaw. hindi lang ako eh. Di ba? Andyan si Anya eh. Yes, sir. Andyan si Primo, naghihintay. Yes, sir. Kahit kalimutan mo ka. si Dang, wag lang si Primo tsaka si Anya. Wag, sir. Baka magalit, sir eh. Baka magalit. Ayan, mamaya. Dati nang galit kanina, di ba? Wala sa magalit. Baka malagdagan pa. Pero sa totoo lang, Sir Roy, no? Grabe naman sa'yo. Mo galit si Nomi kanina o pinagalitan niya kanina eh. Pero sa totoo lang, Sir Roy, talaga, ibang klase po talaga kapag talagang family-oriented yung itinuturo sa'yo habang lumalaki ka, na kung saan ito rin yung itinuro ng simbahan po natin. Ano man ang meron ka, ay yan din ang maibibigay mo para sa iyong pamilya. Na kung saan seryosohin mo talaga yung bawat trabaho na ginagawa mo. Hindi lang dahil sila ay umaasa, dahil gusto mo rin silang kung ano man ang narating mo sa buhay ay mararanasan din nila yung naging resulta ng iyong pagtsatsaga dahil sa iyong pagtatrabaho. Na iyong talagang pinagsusumikapan na pinagsusumikapan sa iyong trabaho. Tama ba, Ma'am Zay? Yes, May sir. gusto nga idagdag? Sir Tony, naisip ko kasi naalala ko yung pag-bay company outing. Itong lately na, syempre, may asawa na ako. Pag hindi siya kasama, ni-imagine ko yung sinasabi nga ni Sir Roy kanina, pag ano yung satisfaction mo. Ako ang nangyayari sa akin, lagi ako naka-video call, ito yung ito yung pinuntahan namin. Yung kumbaga parang, yung nakikita ko sana doon sa bawat team building namin sa school, sa trabaho ko, gusto ko sana yung magandang tanawin. Nakikita din niya. Kumbaga parang yung single ako, okay lang na ako lang, mama ko lang, binabaltaan ko. Pero ngayon, parang gusto mo na sana, kasama ko rin siya, na experience din niya yun, nakita niya yun. Kumbaga parang ngayon na meron ka ng kapartner o meron ka ng asawa, gusto mo yung Sana all. Opo, sir. Yung happiness na nakikita mo, nararamdaman mo sana, kulang kasi gusto mo, lagi mo siyang kausap, isasend mo yung picture, andito na kami, nag-update ka, ito na yung itsura. Kumbaga parang naisip ko lang din yung ganong senaryo. Yun, sir. Yun, alam mo, tama sabi mo ba doon and Sister Sai, many times pag may lakad si Sister Christy, kasama niya yung mga classmates niya, dati nung nasa serbisyo pa siya, sa kanyang unit, sa mga estudyante, yung ginagawa mo, ginagawa niya rin. Nandito kami, maganda ito. Balikan natin to. Tayo naman. So nakikita ko na bagamat nag-i-enjoy siya kasama yung mga office mates niya, mas nag-i-enjoy siya pagkasama ako. Siyempre naman. Hi, Christy! Naman. Kahit pinapagalitan ako minsan, siyempre, bakit ba tayo napunta ng Brother Tony, di ba? So, my point is, Brother Tony, iba yung saya, iba yung sense of fulfillment nung tayo ay binatar, Brother Tony, at nung tayo na ay may asawa at ikaw ay may pamilya. Because sabi mo nga, the objective, yung paghihirap mo, I mean, although we know na lahat yan ay sa Panginoon, but humanly speaking, it's for Anya. It's for Primo. Saka na si Dang. Sabi mo nga, pwede mo kalimutan si Dang paminsan-minsan. Wag lang si Primo at si Anya. Di ba? So, yung sense of satisfaction yun, of the family,
That's why I believe, nung sinabi ng Diyos na be fruitful and multiply, alam ng Diyos na nandyan yung self-satisfaction na maibibigay ng pamilya ng isang tao, Brother Tony, na hindi niya makita sa labas ng pamilya. Tama yun. Kaya alam nyo, team preparation, ito po yung mga bagay na i-share din po namin sa inyo na kung saan nasa stage na kami na ganito na nararanasan po namin na maaaring mararanasan nyo rin kapag magkakaroon kayo ng sarili ninyong pamilya. At least ngayon, naririnig po ninyo at prayerfully na ang bawat isa sa atin, especially sa mga members ng team preparation, piliin natin na maging responsable na tayo ngayon pa lang. Para yung sense of fulfillment na sinasabi po namin dito ay mararanasan nyo rin eventually at hindi kayo mahihirapan dahil ginagawa nyo na because that is also a part of your preparation. Yun. Kaya team preparation, sana wag nyong imimiss yung mga binabanggit natin ng mga ganitong mga pointers and prayerfully na-remind yung bawat isa po sa atin. Tama po, Sir Roy, sir. Alam mo, naalala ko tuloy ba dito, Tony? Ako yung napunta sa church 1995. Ako yung na-join sa Navy 1991. So for 4 years, wala ako sa church. Alam ko, ligtas na ako noon, saved na ako noon. Nung 91 to 95, tapos na ako sa training, sa NAVSOG, ma-deploy ka, kahit saan ka mapunta. Okay lang. Anytime, di ba? Punta ka ma-assign ka sa Zamboanga, ma-assign ka ng Bicol, etc. Punta ka ng Norte. Okay lang. Kasi ikaw lang iniisip mo. And then yung family mo, parents mo. So kung saan ka mapunta, tawag ka sa magulang mo. Kumusta dito ako, etc. And back then ba dito, ayoko mag-asawa. Kasi nag-enjoy ako sa serbisyo. Sabi ko, hindi ko nakikita na alas 5, pagka-off ko sa office, uwi ako sa bahay. Ayoko. Nag-enjoy ako eh. Ba't mo ko itatali sa bahay? Noong napunta ko sa church ba dito, sa mga young people sa church, ngayon, mga young men, lalo, tingin kayo rito, yan, mga young men at mga young ladies. Noong napunta ako sa church ba dito, God gave that desire in my heart na sabi ko, nakita ko ng Pilipinas Ano kaya pag may asawa ka at uuwian mo? And that time na ako'y binata at may asawa, bagamat wala kami anak na Sister Christy, mas satisfied ako, mas fulfilled ako. Kasi sabi mo nga, may object ang trabaho mo. Pagka-off mo, uuwi ka sa bahay. Off, wala pa si Sister Christy, wala pa yung wife mo. Kung may mga anak kayo, off, asan yung mga bata, etc. And yung sense of fulfillment mo, sabi nga sa Bible, my joy is complete. Humanly speaking. Spiritually speaking, it's dahil sa Panginoon. Your joy will be complete. But humanly speaking, it is when you have your own family. And I speak sa mga young people especially. Sa mga taga-subaybay ngayong gabi, na you're in a different condition or situation, God bless you. God has a plan for you. But sa mga young people, Brother Tony, I still believe na it is God's design na mag-asawa sila. Di ba? Nakikita mo naman, di ba, yung mga nasa serbisyo na malayo ang pamilya nila. Akala mo, sinong kausap sa cellphone na, di ba, akala mo, ang kausap in chick, anak pala nila. Di ba? Yung video call, baby talk sila, di ba? Kausap mo yung wife mo, baby talk pa rin kayo, di ba? So, makita mo yung joy. Makita mo yung satisfaction. Kaya young people, sabi ni Brother Tony kanina, isa lang young people dyan na pwede mag-asawa ikaw lang, ikaw muna, mga lalaki, ikaw lang muna. Ikaw lang muna. Yung iba dyan, natatakpan ng TV, screen, di ba? Kung ikaw ay handa na, and you know kung ikaw ay prepared na, talk to God. Because it is God's plan na ikaw sila ay mag-asawa ba, Tony? That's right. Alam nyo, team prep, itong sinasabi po namin, ngayon pong gabi, kung kayo man ay meron pong kaisipan na nakakatakot mag-asawa, ito sinasabi namin sa inyo, masaya na magkaroon ka ng sarili mong pamilya at sarili mong asawa. Ito yung nararanasan namin, Hindi lang namin masyadong pinofocus yung mga lungkot kasi hindi naman yung Tsaka sabi nga nila, di ba? Yung pag-aasawa, so umpisa lang mahirap yan. Oo, pag tumagal, Habang tumatagal, Pahirap. pahirap. mahirap na. Joke lang yun, ha? Joke lang yun. Grabe yung tawa ng Lalong asawa. kinabahan yung mga Oo. yung bimulan. Maraming biro dyan, Brother Tony. And I still believe, di ba? May mga challenges. Pero, walang papalit sa plano ng Diyos. Totoo yan. Sa totoo kabataan. yan. Yes, that's Brother right. Ruben. Yes, yun. Pinangalala. Pinakilala ka na. Amen. Yeah. Di ba? Oo. Yes, sir. Walang papalit sa plano ng Diyos sa mga young That's people. right. Not find
your wife, find your husband, pray for them. Yep. Because it is God's design that you would start your family. Alam nyo, Team Preparation, sana nakikita nyo po ito, no, yung kagandahan ng programa pong ito. Nakikita po ninyo yung enjoyment, having a family, having a wife, kung susundin lang talaga natin yung yung disenyo ng Diyos sa bawat isa po sa inyo. No? May disenyo, may plano, may kalooban yung Diyos sa bawat isa po sa inyo. Sir Tony, No? Yes, ma'am. dahil Sige po, dyan, pasukin nyo, ma'am. babasahin ko yung comment ni Sir John Verser. Okay. Ang sabi niya, tunay po na pinagpala ang mga member ng CSI, puno ng wisdom, principles, and counsel po ang natatanggap natin. Kaya kung mag-fail man kami, ay masasabi ko po na hindi nagkulang ang simbahan natin. Thank you po, Pastor Hill, for this program. Amen. Amen, amen. Puno ng wisdom yung mga mentors. Sa dami ba naman ng bugbog na inabot namin ni Brother Tony? Dahil kasama yan, alam mo, kasama yan sa mga biro natin, Brother Tony. Di Oo, ba? kung ano man kami Oo. ngayon, dahil yan sa mga nalampasan naming mga problema. Ayun. Pero again, walang papalit sa joy, Amen. sa satisfaction. That's right. Because you are within God's plan. Eh, sabi nga ng Diyos, di ba, na be fruitful and multiply. Maraming example sa Bible, maraming verses. So sa kabataan ngayon, Brother Tony, wag na sila mag-delay. Yung iba kasi, sabi mo kanina, was it Rona, na mag-ipon muna, mag-travel muna, kasi pag nag-asawa, wala na yan. Hindi ba po pwede mangyari yan? Na ikaw ay may asawa na. Na ikaw ay may pamilya na. Pwede pa rin naman eh. And sabi mo nga, Brother Tony, iba pag buo kayo. Kasi sama-sama kayo na umiikot or ginagawa ang isang bagay. That's right. So, since it is God's plan sa young people na mag-asawa, yung plano na yon, hagip yan sa seek ye first the kingdom of God. Yung plano ng Diyos, unahin mo muna. Kaysa, trabaho ka, pakayaman ka, sarili mo, travel ka, etc. May career pa ako nahahabulin. At the end of the day, go to God's plan. Sapagkat yan ang talagang importante sa buhay mo. Yes, sir. Sir Roy, nalala ko kanina, connection ng sinabi ni Sir Tony sa kasamahan niya, no, sa colleague niya. Ako meron po akong kakilala, Sir Roy. Ang gusto lang niya, babae po siya, ang gusto lang niya, Ma'am Rona, is magkaroon ng baby. Ayun ang asawa. Ayaw niya ng asawa, baliktad. Kasi ang gusto niya, yung talagang meron daw, meron siyang aalagaan. At may mag-alaga magmamana. pag tumanda na. Ayan, ganyan. So, nung nalaman ko yon, nagkaroon kami, kasi ano ko siya, college, ano ko siya, nagkaroon kami ng usapan. So, syempre, kinakounsel ko siya, ganyan. Pero, alam mo, firm na talaga yung desisyon niya na gano'n. Kasi actually, andun doon na yung baby eh. So, sabi ko, di ba makakausap yung father niya? Di ba siya pwedeng makakalito, ganyan. Hindi na, meron na siyang parang proud na proud pa siya na meron na siyang mga pamilya, ganyan, something. Kumbaga, parang ang nakakalungkot lang, yung mga sinabi ng Sir Tony, meron talagang mga ganyang mindset ng mga bachelor or mga bachelorette, mga singles na okay na magka-baby. Kumaga parang talagang doon natin makikita, yung sabi nga ni Sir John Ver kanina, kung gaano tayo kapalad. Kasi binabanggit sa atin ng simbahan, ng Word of God na yung talagang kagustuhan ng Panginoon at doon yung blessing. So sinasabi ko sa kanya, alam mo ba, mas blessed pag ganito. So, syempre, yung kinakausap ko, dahil hindi naman siya church-oriented, na-share ko na siya, I don't know kung totoo niyang natanggap ang Panginoon, but prayerfully, siya ay talagang tumanggap. Kung mga parang desire talaga niya, ando doon okay lang na mas nakikipag-date pa siya sa iba. So parang, napakapalad ng mga young people sa nasa mundo, tayong mga single dito sa atin, na meron tayo napapakinggan, bakit ba kaya tayo natatakot na mag-pray na, talaga sabi nga ni Sir Roy, totoong manalangin na, mag-seek sa Panginoon. Bakit tayo natatakot? Andyan na nakalatag na diniscuss na sa atin ni Pastor ng team preparation. Kung parang naisip ko lang ngayon na napakapalad talaga ng mga young people, team preparation na andyan dyan yung concept natin ay talagang biblical at talagang blessing ang kasunod, di ba? That's right, that's right. Speaking of takot, may nabasa ako ditong comment ni Ma'am Noyce. Oy! Ladies, sabi ni Ma'am Noyce, si Sir George, wala nang takot sa pag-aasawa. Oy! Tanggapin nyo na, please lang. Sabi ni Sister Noyce,
makaawa na. Pambihira. Nasa ba si Brother George? Nanonood po yan, nanonood. Actually, yung mga ladies natin ngayon, bakit kaya natatakot sila kay Sir George ngayon? Huwag naman kayo ganyan. Huwag nyo namang Wala- iwasan. Oo, Hindi pa oo, pinaalam, oo. iniiwasan na. Dadaan lang sa inyo, bigla, magkakasalubong lang kayo, bigla ninyong dadaan kayo sa ibang daanan. Huwag naman ganun. No? This lang, ready na yan si Sir George. Well, anyway po, napakaganda po ng mga pinag-uusapan po natin ngayon pong gabi. Well, before tayo mag-proceed sa iba pong parte ng programa po natin, may nais lang po kong i-point out ngayon pong gabi na pinag-usapan din po during our Labor Day Fellowship na kung saan napakaganda na ibanggitin din natin sa programa natin ngayon pong gabi. Isa po sa ina-encourage ng ating pong pastor ng simbahan pong ito, kung ang isang lalaki ay ready na sa pagpapamilya, dapat matutunan mo muna na makapag-involve ka sa ministry. No? Kasi ministry is also a responsibility na kung saan ginagawa mo ang trabahong ito para maibigay yung glory sa ating pong Panginoon. That should be a mindset of a young people today, especially sa mga members ng team preparation natin sa ngayon, na dapat involved tayo sa ministry. Ito yung bagay kung bakit sila nade-delay. Mag-i-involve lang kapag nakapag-isip na mag-aasawa. Ay, Doon pa lang mag-i-involve. Teka, Brother Tony. Sir, Dandanin mo. sige Maganda po, sinabi sige mo. Hindi, tuloy mo. Yes, sir. Dandanin mo, ulitin mo. Maganda sinabi Yes, mo. sir. Mag-i-involve lang kapag kailan lang nakapag-isip na mag-aasawa na. Yun. Kasi baka andun sa grupo na ang crush niya. Yun. Yun. Yes, sir. So, sayang ang time na sila ay matitrain. Yes, sir. That's right. Di ba? Young people, within the setting of the church, I yes, speak sir. to the members of the church, Yeah. young people. Samantalahin nyo na pwede kayo mag-involve sa iba't ibang ministries of the church. Tama. Whether sa bus ministry, whether sa transportation, jeepney, Yeah, soul winning. choir, Visitation, etc. yeah. Everything. Bakit? Dito magkakaroon sila ng routine sa buhay nila. Totoo. Sinasabi ni Pastor parating, Brother Tony, I remember this, punuin nyo ang schedule nyo Totoo yan. ng trabaho ng routine. That's right. And ang young person, young man o young lady, na may routine na ang buhay niya. Alam mo, napakaganda niyan, Brother Tony. Yeah. Because matuto kayo, Ben. Yan, Ben, Matuto kayo pag may schedule na kayo sa ministry nyo na walang bakante ang oras nyo. Yeah. And yan din naman ang mangyayari sa kanila, Brother Tony, pag nag-asawa sila. Totoo yan. So the training process ay nag-uumpisa sa ministry nila. At kung ikaw ay patamad-tamad sa ministry mo, mag-ingat kayo ladies or even young men in the church. Yeah. Kung nakita nyo ang isang young lady o isang young man na patamad-tamad sa ministry o sa trabaho niya sa church, That's right. asahan nyo, pag yan ay nag-asawa, patamad-tamad din na husband yan Nako, totoo or yan. patamad-tamad na wife. So magandang training etong for the young people in the church, yung iba't ibang ministries na ito ay avenue para sila ay matuto through their involvement. That's right. Alam nyo, team preparation, kapag mataas yung pag-iestima natin sa gawain ng Panginoon, sa ministry, ganun din po ang pag-iestima natin sa magiging pamilya po ninyo. Magiging future family po ninyo. Kung gaano kayo karesponsable sa mga ministries na inyo pong ginagampanan sa ngayon, ganun din ang magiging way ninyo na magiging responsible din kayo sa magiging future family po ninyo. Kaya alam nyo po, team preparation, at palaging sinasabi ng pastor po natin, alam nyo, team prep, hindi mo na kinakailangan na maghabol-habol ka sa isang babae, no, na kung saan para makilala ko, mawin mo yung kanyang puso, para magustuhan ka, etc., etc., hindi mo na kinakailangan gawin yun Kasi nandito ka na sa simbahan, meron kang ginagawa at meron kang ministry. Yan na yun Yan na ang identity na meron ka na kung saan bakit mo pa kinakailangan na or para makilala ka ng iba pong mga kabataan na nandito rin sa simbahan na kung saan nahabol-habulin ka, hindi. Ngayon pa lang, seryosohin mo na yung mga ministries na iyong ginagampanan. Dahil itong ministry na ito ay sa Panginoon yan. Kung mataas ang pag-iestima mo, katulad ng sinabi ko kanina, sa pag-iestima mo sa ministry, sa gawain ng Panginoon, ay ganun din po ang pag-iestima mo sa magiging pamilya mo. Kaya dapat ngayon pa lang ay matutunan mo na makapag-involve ka. Ngayon pa lang, no, hindi yung
pambihira. Kaya yung mga young people natin ngayon, late na para i-establish yung kanila pong identity, yung kanila pong ano tawag dito, reputation, kasi late na nila inisip yun na mag-involve sa ministry dahil dagdag points daw kapag involved ka sa ministry eh. Dagdag points. Yes. Yun, pogi points. Yes, hindi dapat po ganon. Dapat hindi ganon ang maging mindset ng isang young man. Team preparation. Isa pa po, no? Huwag mong hayaan na tsaka ka na lang magiging active sa church or sa ministry kung kailan ka mag-aasawa. Yan ang sinasabi natin kanina. Hindi dapat relationship ang magdadala sa'yo sa ministry. Dapat ministry ang uhubog sa'yo bago ka pumasok sa relationship. Yun. Maliwanag. Dapat mahubog ka muna Yes, sir. sa ministry mo, That's sa right. trabaho mo sa church. That's right. Because that is now habit forming. And the habit you develop sa trabaho mo sa church, sa ministry mo, will carry over. Pagdating mo sa pag-aasawa mo. Pag may asawa ka na. Alam mo, ang pag-aasawa, Brother Tony, sabi nga natin kanina, di ba? It's a lot of hard work, Brother Tony, sa lalaki. It's a responsibility. Hindi ito pinasok mo lang na pag-aya mo, alisan mo na, iiwanan mo na. Yeah. Hindi ganon. That's right. So, dapat may matutunan ka bago mo pinasok yan. Kaya importante sa mga young men and for the young women of the church. Dapat makita nila yan. Huwag silang matakot if they believe in their heart that, God has answered their prayer. Talk with the pastor, talk with their parents. Let them settle down already. Huwag na mag-delay. Sapagkat sabi ko kanina ba ni Tony, yung age of marrying over the years, pataas ng pataas. In the US setting, and I believe ito ay universal, pati sa ibang bansa, maaaring mag-iba lang yung numbers, but in the US, it is now 31 years old for men, and I think 29 for women. Mas mataas compared to 25, 50, or 75 years ago. Why? Because marami silang access na maaaliw sila. Number 2, pwede mo silang magsama. Bakit pa kami mag-aasawa? Nagsasama naman kami. Pwede naman kami magsama. Yeah. Di ba? So, the generation of today, they are delaying, settling down, which I believe is not God's plan for them. Sister Sai. That's right. Ngayon pong gabi, bago tayo mag-proceed, recognize po natin, nakita ko na po, nanonood yung ating po pastor. Oh, yes, Pastor sir. Lee, Yes, sir. Amen. Pastor Thank you for Lee. tuning in. And of course, graduation ngayon ng balikatan ng mga men ngayon. Graduation na. Yes, sir, ng mga men. Okay, okay. Congrats sa mga balikatan cadets sa ranch ng The Baptist Church of Taguig in Ramos, Tarlac. Amen, amen. Alright, so, Ma'am Rons, may babanggitin ka ba kanina? Yung kanina, sir, na sinabi niyo po na hindi na kailangan na ang lalaki ang maghahabol sa babae. Naalala ko doon, sir, yung sabi sa Deuteronomy na kapag sumusunod tayo, yung obedience, yung blessing ang hahabol. At yung term pa is mag-o-overtake pa. Uy! O, di ba? Kaya sa inyong men, kahit na sa kalagayan ng mga ladies, hindi mo na kailangan yung paporma-porma para magustuhan, makilala. Kung hindi, yun na yung sinabi niyo po kanina, sir, yung ministry natin, yung huhubog, magpaganda, magpagwapo sa atin. Let us be honest na nasa ministry ngayon. Kung titingnan natin yung sarili natin years ago, long time ago, at sa ngayon, mas maganda, mas gwapo ang itsura natin ngayon. Dahil andun yung pagde-develop, andun yung nag-i-enhance na kailangan ganito. Mas okay akong magsalita na dahil nagsasalita ako sa mga bata, nagtuturo ako. So, yung improvements, yun na yung habit forming na binanggit ni Sir Roy kanina. Kaya, naging hindi lang maganda yung pagpasok natin sa ministry kung iba yung purpose, Yun. iba yung motibo. That's right. Oh, pero kung maayos, yun yung magdadala sa atin sa blessing. Na to the extent na yung mga bagay na hindi mo inaasahan, tulad ng sabi ng Bible, it's true, yung blessing ang mag-overtake. Siya pa kaya, ilalagay yan mismo ng Panginoon sa harapan mo. Huwag tayong lalayo kay Ma'am Sai. Yeah, Ang totoo sabi niya dati, saan kaya ibabagsak ng Panginoon? Teka, Yun. sandali. Sabi mo, huwag tayong lumayo kay Ma'am Sai. Sabi ni Tony, lumayo si Tony. Dapat ganyan, Tony. Di ba? Dapat lumapit tayo. Yun, pero totoo yan. Diba, Totoo yan. sir? Totoo yan. Totoo yan. I believe, no? Sa mga young people ng church, and even the young people na taga-subaybay natin, if you believe that it's God's plan for you, pray to God. Amen. Pray to God. Huwag na mag-delay. Because we will not be saying this, Brother Tony, kung hindi natin nakita ang blessings.
Okay? Sa mga taga-subaybay naman na nasa ibang katayuan, ibang kalagayan, nandyan na kayo, may asawa na kayo, God has a different plan for you. But I speak to the young people, Brother Ruben. Oh, sinasabi ko lang kasi siya lang binata Oo, dyan. eh. Eh. Siya na Ay, dito Yung iba ngayon kasi eh. hindi ko Si nakikita Sir Romir, si- sir, pwede. Sir John. Ayun, Sir Jan. Yun, si Jan, di ba? It is God's plan. And yung blessings ay nandun sa pagsunod eh. Sa pag-obey. So, don't delay, don't follow the generation, the trend of today's generation na nagdi-delay ng pag-aasawa. Because of all, they have access now to almost everything, technology, diba? Travel, work, pwede naman sila magsama. Ba't ba kami magpapakasal? Eh, hindi plano ng Diyos yan. That's right, that's right. Alam nyo, Sir Roy, gusto ko lang po balikan kanina yung sinabi natin, ibang klaseng fulfillment yung maibibigay sa'yo kapag may sarili ka ng family. Alam nyo po ba, team preparation, ganun din kapag ang mapapangasawa mo ay pareho kayong involved sa ministry. Ngayon pa lang, young people, ang lalaki involved sa ministry, of course, wala naman pong ibang magugustuhan yung isang young people na lalaki. Of course, katulad niya rin na nag-i-involve sa ministry. Amen. No? Kaya mai-inlove ang isang lalaki o ang isang babae na sila po ay parehong involved sa ministry. Alam niyo po kung ano pong ginagawa po ninyo kayo habang young people pa lang, ganun din ang gagawin po ninyo kapag kayo po ay mag-asawa na. Balikan ko po yung sinabi ko kaninang sense of fulfillment. Iba po yung fulfillment na meron kayo kapag pareho kayong involved sa gawain ng Panginoon. Check. Ang isang pamilya, isang tatay, nag-involve sa ministry. Yung nanay ay involved sa ministry. Of course, magkakaanak yan. Eh ano pa nga ba ang gagayahin nila? Yung kanilang mga magulang na nag-involve sa ministry. Nakikita niyo po yung team preparation, ganyan ang magiging family na meron kayo kapag ini-involve ninyo ang inyo pong sarili sa ministry. At ang Panginoon din mismo ang magkakaloob ng magkakaloob ng ipinapanalangin nyo na. Pambihira, gusto nyo pa po ba ng proof? Pambihira, nandito naman po sa ating harap si Ma'am Sai. Pagkatagal-tagal na ipinanalangin niya, no, may mga times na bibitaw na siya. May mga times na nape-pressure siya. Kasi yung mga kasabayan niya, may mga anak na. Hindi Grabe na, tawan sa'yo. hindi na pinag-uusapan, Sir Roy, yung mga kababata niya, mga kasabayan niya, may mga asawa, hindi na yun Members pa niya, sir. Yung pinagpufukusan niya, may mga anak na eh. Di ba? Pero alam niyo po, Team Prep, My joy is complete, sinasabi niya. yes, ito Ngayon. na. Praise God. My Si joy. Brother Louie, si Brother Yes. JR eh. And I believe also kay Brother JR, Brother Tony. That's right. Masabi ni Louie ni JR na his joy is complete. Amen. Yeah. Yan. Kaya kung ano man ang enjoyment na meron po sila, dahil yun sa kalooban ng Panginoon na ibinigay po sa kanila. Team Prep, hindi malabong mangyayari rin yun sa inyo. Amen. Hindi malabo. Kinakailangan nyo lang po na sumunod sa kalooban ng Panginoon. At kung ang kalooban ng Panginoon ay mag-asawa ka na, bakit mo pa kinakailangan i-delay? Wag na. No? Wag na. No? Madedelay ka man kung kaya ka na-delay kasi hindi ka pa nag-involve ngayon. Anong dapat gagawin? Simple lang. Ngayon pa lang mag-involve ka na. No? Bakit pa kinakailangan na patagalin niyaan? Alam nyo, when it comes to our ministries, ang dami pong mga bagay na ituturo yun sa inyo. Yes. Na kung saan palaging dikit sa pagpapamilya. Kasi responsibility pareho yan eh. Amen. Kung gaano mo piniperform, kaseryoso yung iyong ministry, ganun din po ninyo seryosong ipe-perform yung inyong pong sariling magiging future na family po ninyo. No? When it comes to ministry, alam nyo po, sa mga kalalakihan, gusto ko po itong banggitin. Ang lalaking marunong unahin ang Diyos, habang ngayon pa lang na bata ka, mas handa siyang mamuno ng tahanan balang araw. Kaya ngayon pa lamang po, matuto na tayo na mag-involve sa ministry. Dapat ngayon pa lamang po, matuto na tayo na ma-inlove sa Panginoon. Kasi kapag tayo po ay ma-inlove sa Panginoon, alam niyo po ba, ang Panginoon naman natin, hindi po madamot yan eh. Nakikita ng Panginoon yung pangangailangan mo. Minsan kasi tayo, maliban sa madalas nating naririnig sa Team Prep, hindi mabagal yung Diyos, nagmamadali ka lang. Yan ang madalas ko naririnig eh.
sa ano eh, sa grupo nila Sir Dave eh. Pero dapat Diba? kumilos ka din. Hindi Kumilos naman- ka din. Kumilos ka Oo, din. wag na maghintay. Alam nyo, Team Prep, no, hindi madamot yung Panginoon. Maging tapat ka lang sa Kanya, ipagkakaloob sa iyo yung kalooban para sa iyo. No? Masyado kasi tayo nagfo-focus sa kalagayan mo ngayon eh. Pero hindi natin naiisip yung future na kalagayan mo kung susundin mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Masyado lang tayo nagfo-focus ngayon eh sa kalagayan mo yun. Tandaan mo, kung ano man ang kalagayan mo ngayon, temporary lang yan. Hindi pa yun yung pinaka-final na ano mo eh, na situation mo eh, na kalagayan mo eh. Tatandaan mo, as long as na maging tapat ka sa Panginoon, ang Panginoon din ang magkakaloob ng the best na partner Totoo yan. para sa'yo, team preparation. Man. Alam mo ba, Tony? Ito, I'll say this out and then pwede mag-wrap up dito kasi mabilis ang panahon. Ang oras Oo, talaga eh. bilis, Mabilis bilis. eh. Alam mo, yung mga kabataan yan ba, Tony? Maliban sa, maaring nasa ganito kalagayan sila eh. Hindi man ako nagdi-delay. Brother Tony, Brother Roy, Sister Sai, Sister Rona, Sister Ara. Wala mo si Ara dito. Pero yung kabataan ngayon, ika nga, kumbaga sa manok, ito example ni Pastor Parati ito eh. Manay shadow sparring, shadow fight, di ba? Yung forma-forma lang ba? Pero ayaw naman ituloy. Amba lang, amba. Oo, nag-i-enjoy sila na nanliligaw or nagpapaligaw. Pero walang intention na mag-asawa. Yun, because they enjoy that, yung feeling na may hinahabol-habol, kinikilig, etc. Di ba? Pero they don't want to commit to marriage yet. At dyan tayo magwawakas ngayon at dyan tayo mag-uumpisa. Tutuloy natin yan next Next week, Friday. yung mga attitude ng mga kabataan ngayon. That's right. Bakit nagdi-delay sa pag-aasawa? That's right. Kaya ngayon, team preparation, sana po sa ating pong diniscuss, ngayong pong gabi, ay nakatulong po at pinagpala po ang bawat isa po sa atin sa programa po natin ngayong pong gabi. Alright? So sa pagkakataon pong ito, shout out po muna tayo. Alright, Sir Ryzen. Alright, shout out sa mga sumubaybay ngayong gabi. Ken Strike, Jake Lawrence Tanyagi, Takrawistang Bisaya, Brian. Grabing pangalan mo, Brian. Shout out to you, Brian Presales from Cebu. Arian Clark Clarito, Angela Kim Mendoza Loren. Kim, kasama ko sa tinig yan dati. Nung ako'y natinig pa. Shout out to Angie Abundo Gamay, JR Bason Mosquera, Brad Rodriguez, Brad Ruel Rodriguez, Dean Rodriguez. Shout out to you, Brad. Aaron Mameta. Aaron, shout out to you, Aaron. Kasama ko sa Navy yan. Michelle Aquino, Limari France. Lenlen, ikaw to. Mike Conway, brother Mike, shout out. Michelle Nidea, Imelda Dailan, Sara Miranda, Destiny Estrella, Kenneth Nietes, Precious Parnesio, Frederick Anam Kadungon, Micah Siroma, Ernesto Magtolis, Ma'am Noyce Navarro, Pastor Mike Bagyon. Brother Mike, shout out to you. Amen, Sir Mike. Brother Joel Bert Galingay, Pastor Hill, Huya Sir, and Lorena. Total gadgets for tonight is 58. Peak viewers po natin ngayong pong gabi is 58. Alright. So napakaganda po na naging discussion natin ngayong pong gabi. Bago tayo magpaalam, baka may manais mo muna kayong batiin, Ma'am Sai. Yes, Sir Tony, nanonood po ngayon yung aming marketing officer, si Miss L.A. Good evening, Miss Amen. Singleton. Hello po. Happy watching sa iyo. And syempre gusto ko pambatiin Central South Family at sa lahat po ng mga delegates. Si Ma'am Ara, Pastor Hill, good evening, sir. At sa lahat po sila, Sir Maki, dyan po sa The Baptist Ranch. Good evening po. At sa lahat po ng team preparation na aming kasama ngayon sa live viewers. At syempre ang aking asawang si Brother Louis Yun. Ruiz. Good evening, Anito ka. Yes. At syempre, good evening po sa aking mother na nanonood. At sa lahat po ng mag-e-enroll sa PSS soon. Ayan. Pictures, Ma'am Sai. Ay, mga release mo picture. rin. Yes po. Mula po sa team preparation na group. Ayan. Mula po sa team patient. Ayan po ang aming leader, si Sir George. At syempre aming mga Yep. ka-team. At ang next na grupo po mula sa team preparation ay mula sa team purposeful. Ang kanilang leader, walang iba kung hindi si Sir Dave. Okay. Ruben, Sir Ruben. Si Sir Ruben. Joke Yes, lang. oh. Nakita ko Si lang Sir talaga siya Dave, eh. wala ngayon. Baka Alam mo out na yan. bakit si Sir Dave nabanggit ko? Kasi yung Team Steadfast wala. Kaya. Tsaka Team Fearless. Oo nga, ano? Oo. Bihira. Nasa GC yan, Sir Tony, hindi na sir. Thank you, Team Prep. Amen, amen. Ma'am Rons. Magandang gabi ulit sa ating lahat at gusto kong babatiin po si Ma'am
Rina Rodriguez Otod, na palagi din po siya nating nakakasama. And I hope Team Preparation, naging blessing po sa inyo ang programa ngayong gabi. At ipapahabol ko, sir, sa ating pagtatapos na isa din ito sa naging problema punta sa mga ladies na dinedili, sir, dahil inaantay. Dahil si A, yun yung example namin during sa session namin. Si A ang nagpaalam, si B yung gusto niya. Kaya nadidelay. Ayun din ang pag-usapan next week. Yes, sir. Isasama natin yan next week. Kaya, ladies, kailangang mag-obey. Buti Yun. nga yung alphabet niya, A and B lang. Walang A, B, C, D, E, F, G. Amen. Maganda yan, ha? Let's get excited next Friday. Alright? Maraming salamat kay Ma'am Rons. Sir Roy, sir, baka may nais po kayo Yes, batiin. shout out again sa mga nakasama ko sa Philippine Navy, members of the family. You know who you are. Dayan, etc. Lahat kayo, keep tuning in. And we'll see you next week. Brad Rodriguez, si Takrawis ng Bisdak, na pinapasa na rin sa mga kasama niya Wow, sa amen. Navy Sepak Takraw team. And all of you nakasama ko, napasama ko na link. Shout out to all of you. And of course, special shout out kay Sister Christy. Amen, amen. Of course, nice din po nating ulit na i-shout out at batiin yung mga Baptist builders po natin. Marami pong salamat sa patuloy pong pagsabaybay sa ating pong programa. Of course, yung ating pong pastor, medyo busy lang po sila ngayon dahil graduation ng Balikatan. Well, of course, merong The Preparation Show dahil po sa ating pong pastor. Kaya lahat ng tinuturo din po natin dito sa programa pong ito rin po yung itinuturo ng ating pong pastor. We're looking forward. Next Friday ay patuloy po tayo magsama-sama team preparation. At nais ko rin pong batiin yung aking pong mga ka-area from Northeast family, sa aking pong family, kay Sister Dang, kay Primo, and of course, kay Anya. Shout out sa inyo. Alright? So may nakalimutan pa ba tayo? At lahat siguro ay Shout ating out pong kay nabati. Sister Ara. Si Yes, Ma'am sir. Ara. Nabanggit ko kanina. Sir, habol ko ng Baptist Pillar sa kasama yung aking pamangkin. Yun. Hello po. 2 weeks na siya, sir. Amen, amen. That's good, that's good. Alright? So maraming pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Goodbye and God bless us all. Thank you for tuning in. See you next week. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.